We are to stop from looking back. Tapos sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. You're not fit, you're not worthy, you're not qualified. Masyado naman yon. Lumilingon ka lang, hindi ka na qualified. Okay. Ano yung deep meaning nito? Naalala nyo yung bago tupukin ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah? Di ba? Yung asawa ba ni Lot yun? Yung tumingin sa Sodom? Anong nangyari sa kanya? Siya ay naging asin. Asin ba? Parang ganon, di ba? Meaning to say, looking back, meaning parang hindi pa niya mag-give up yung pinanggalingan niya, yung gawain niya. Lingon ng lingon. O ikaw, subukan mo mag-drive ng sasakyan o motor. Ano mangyayari, Elder Phil, pag lingon ka ng lingon? Maaaring ikaw ay madisgrasya. Di ba? O, minsan, nangyari sa akin yan. Sabi ni Sister Lisa, preno! Pak! Tumama. Ayun. Palingon-lingon. Umatras ako. Maya-maya, bag. Tinamaan ko yung motor. Hindi ko nakita eh. Pumagsak. So parang ganito yan. Ang sinasabi ng Panginoon, kapag inumpisahan mo yung trabaho, yung pag-aararo, di ba? Dapat tuloy-tuloy. Walang left turn, likod. You're delaying the work. Eh dito ang sabi ng Panginoon, di ba? Ang lumilingon sa likod ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Why? Again, we have to redeem the time. Redeeming the time. Diba? We are talking about the kingdom of God. Kaya kailangan, first thing first, mag-aararo ka ba ng tuloy-tuloy o lilingon-lingon ka pa? Diba? Hindi masamang lumingon sa pinanggalingan, sa mga magulang mo. Pero we are talking here about the kingdom of God. No? Bakit? Kasi alam natin, even the devil is hindering the expansion of the kingdom of God. Kaya nga, yung paglingon-lingon mo, makaka-epekto yun para mangyari ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Parang you'll be sidetracked. Yun. Masasidetrack ka kasi meron kang tinitingnan na iba. Subukin yung yung sa trabaho ninyo. Kahit nagko-computer kayo, I think na-experience nyo rin yan. Nagko-computer ka pero at the same time, nagsia-cellphone ka. Di ba? Sabay. Pero ibig sabihin, minsan, alam mo, minsan, ito yung, hindi naman naiinis, kundi regrets. Kung kailan ka nagmamadali, halimbawa, pag nag-ano ako sa preaching, bigla yung isesend ko halimbawa sa FB o kailangan ko na sa email, bigla buksan ko sa Chrome, sasabihin niya, no internet connection. Yun ang nangyayari doon. Kapag meron ka mga sideline na ginagawa, sidetrack, yun, parang lumilingon-lungon ka, maapektuhan ng gawain. So, first thing first, the command is, preach the kingdom of God. Pero if you do something besides yung pinagagawa ng Panginoon, sabi niya, you're not fit in the kingdom of God.